Pilipinas, may bersyon ng pansit. Ang dami palang pansit. Ay sinabi pa Kuya Kim, ang dami niyan. Buti na lang kapag hindi makabiyahe, mayroon na rin daw mabibilhan ng masasarap na pansit na yan dito sa Metro Hindi ka na Manila. pupunta sa malayong lugar. Oo, kaya walang FOMO o fear of missing out. Yan ang kwentong inalam ni Marisol Abduraman. Anumang okasyon o kahit merienda lang yan, may pansit na matitikman. Pero ang kinagisang pansit ng mga taga Bicol at Tuguegarao, may ibobongga pa raw. At overloaded na matitikman sa Metro Manila. Yan ang pansit batil patong na may giniling na kalabaw at pansit bato na mas sumasarap kapag sinasamahan ng dinuguan. Kaya mo ba to? Sa pansit bato overload, may freshly cooked pansit bato ka na, may toppings pa na lechon kawali, siomai, lumpiang Shanghai, chicharong bulaklak at isang buong nilagang itlog. Pang isang tao lang yan sa halagang 90 pesos. Every hapon, bago ako umuwi, kumakain muna ako. Yung topics niya, madami, sakto-sakto na sa budget. Proud Bicolano si Michael, kaya hindi nakapagtataka na pansit bato ang naisipan niyang itinda. Pansit bato ay isa sa pangunahing pagkain, especially kapag may mga handaan, kagaya ng birthday, fiesta. Nakasanayan na nila na kainin ito na may halong dinuguan. Ito raw ang nagpapasarap sa lasa ng pansit. Ang pansit bato at dinuguan ay sariling recipe mismo ni Michael. 30 pesos ang plain pansit bato at 45 pesos naman kapag may dinuguan. Nagsisimula ang pansit bato sa pagpapakulo ng kaldo. Pag sinarapan mo yung sabaw, nandun yung andun yung lasa. Ihahalo rito ang noodles na inaangkat pa ni Michael sa Bicol. Sunod na ilalagay ang carrots, pechay at chorizo. 2 to 3 minutes lamang po ang pagluluto dito. Tara, kain o sa mga Bicolano, makakan kita. Hindi rin pahuhuli ang pansit batil patong ng mga taga-norte. Ang tradisyonal na pansit na ito ay may giniling na kalabaw, atay ng baboy at malasadong itlog, ginawang overloaded. Ito ang Enang's Jumbo Pansit Batil Patong o navuvutut sa dialektong Itawis. Navuvutut, ibig sabihin, sobrang takaw. Nandun na yung nadadagdagan na siya ng Tuguegarao garlic longganisa na sinasabi po namin, lechong kawali o karahay. Tubong Tuguegarao si Enilyn, kaya pansit batil patong din ang kanyang itinitinda. Mga Cagayanos, literal talaga nagkikrave ng pansit batil patong. Ipatikim naman natin sa mga non-Cagayanos ang pinagmamalaki ng Tuguegarao City, which is ang pansit batil patong. May to order ang kanilang pansit batil patong. Nagpapakulo na sila ng sabaw ng kalabaw. Kasi yung sabaw na yun kasi yung ginagamit namin para sa sabaw sa pagluluto ng Miki. Ang Miki, panimpla ng toyo at suka, authentic at inaangkat pa sa Tuguegarao kada 2 araw. Hanggang 40 kilos ang pansit Miki ang kanilang nauubos araw-araw. Sa halagang 180 pesos, may overloaded na nabubutut pansit batil patong ka na. Pwede rin mag-order ng nasa bilao na nagkakahalaga ng 350 pesos pataas. Madalas daw ay mga kababayan ni Enilyn sa Norte ang kanilang mga customer. Para nasa Cagayan din kami. Para nakakain lang din sa Tuguegarao. Sulit naman, talaga wala akong masabi. May okasyon man wala, the best talaga ang pansit. Mas lalo pa itong sumasarap kapag authentic ang pagkakaluto at syempre, mas maraming sahog. Tara, kainan na! Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong dapat alam mo.